Mali akong nagkamali sa kanya na si Jay Lindong. Pero, ang lalaking ito ay JD. Siya si Jishan, tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Sa lahat ng tao, siya ay nakakatakot na presensya. Halika rito. Ang boses niya, bakit parang boses ni Jay Lindong? Ano ng pangalan mo? Kung gusto mo ang mga relikya ng ina mo, pakasalan mo ang pamilya G imbes na si Ruro. Kung maglakas loob kang ibunyag, ang tunay mong pagkatao. HMPH. Wawasakin ko lahat ng relikya, at ibubudbad ang abo. Sabi nila si President G ay hindi lang halimaw, kundi nauubusan din ng bait, nagiging manhid sa pagpatay. Ate, sana sa pamilya G, mabuhay ka ng ilang araw pa. Andrew, Anru. ang tono mo, parang hindi ka naniniwala sa akin. Ang halik na ito, parang pamilyar na pamilyar. Para kay Jay Lindong. Parang, nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Sumusumpa ako sa'yo. Hindi. Sabi mo hindi. Pero may saysay ba yun? Pangulong G. Sa tingin ko, medyo marumi ako. Kailangan kong maligo. Pwede bang mamaya na lang? Natatakot ako sa lalaking ito. Higit pa riyan. Tuwing nakikita ko siya, naalala ko si Jay Lindo. Pero, para makuha ang mga gamit ng nanay ko, kahit gaano kasakit ang impyerno, kailangan kong sumabak doon. Anyi. 6 na taon kitang hinintay. Hindi mo ako matatakasan. Paumanhin, miss. Narito kami para tulungan ka. Natakot ba namin kayo? Pasensya na po. Ayos lang. Sige, pasok kayo. Opo. Miss, hayaan niyo po akong tumulong. Hindi na kailangan. Naiintindihan, ako na ang gagawa. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang kami. Siguro. Ito na siguro ang aking tadhana.
Young Master. Iniwan mo ba ang mga gamit? Eh, Anyi. Ngayong gabi. Malaki ang inaasahan ko. saan siya pumunta? Bini-bini. Kakaligo mo lang. Nauuhaw ka ba? Espesyal na inutos ng binata na maghanda ng gatas para sa... Utos ni Pangulong... Opo, ginang. Ang gatas na ito, hindi masarap kapag lumamig. Inumin mo habang mainit. Bini-bini, napakabait sa iyo ng binata. Hindi ko pa siya nakita. Magpakita ng ganoong interes kahit kanino. Nasaan si Pangulong? Sinabi ng binata na natatakot siyang hindi ka masasanay sa pamilya G. Kaya gusto magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Bukas, sasamahan ka niya buong araw. Matutulog na ako. Maaari na kayong umalis. Opo. Pangulong G. Hindi naman siya masama gaya ng inakala ko. Ang kakaiba. Bigla akong inaantok. Anyi. Sa wakas ay bumalik ka na sa akin. Pangulong G. Salamat sa Diyos. Mukhang, hindi niya ako sinaktan. J. Si Han. Mukha siyang katulad ni Jilin. Patungkol naman sa ilalim ng maskara. Anong uri? Ang magiging eksakto nito. Anong gusto mong gawin? Ako, gusto ko lang makita. Ang tunay mong itsura. Tingnan ako. Hindi ka ba natatakot na ang mukha ko ay tatakot sa'yo? Mag-asawa tayo. Dapat kong malaman ang tunay mong hitsura. Ang pag-usisa ang pumatay sa pusa. Kung ayaw mong matulog, gawin natin ang talagang dapat nating gawin. May iba akong lakat. Duwag.
Sa totoo lang, hindi mahalaga ang hitsura. Mag-adjust tayo sa sitwasyon. Walang dapat katakutan. Ito. Hindi ito. Ang nakataing buhok na suot ko noong high school. Jai Lindong, ano nang ginagawa mo? Maraming tao ang nakatingin sa atin. Hayaan mo silang tumingin kung gusto nila. At saka, girlfriend kita. Ayaw ko. Sabi nila, kapag nakatali ang buhok mo, may girlfriend ka. Ito. Ngayon, akin na ito. Naaalala ko. Kinukot ko ito ng sarili kong kamay. Dati, kinuha ito sa akin ni Jilin. Pero bakit nasa kanya kay Jisihan ngayon? Kaya nga ba? Baka si Jisihan ay... Sino ka talaga? Ako si Jisihan. Baka naman. Ngayon, di mo na ako papansinin. Itong laso sa buhok. Nagustuhan mo ba? Ang ganda nito. Sayong na yan. Hay, sandali. Gusto ko lang sana itanong. Saan mo nakuha tong laso? Regalo lang yan. Hay, tatay. Anyi, umuwi ka na agad. Ibibigay ko ng mga gamit ng nanay mo. Ang Guokyang. Ganun ka magtanong. Ibalik mo sa akin ang gamit ni mama. Salita ka. Anong problema? Ayaw mo na ba sa mga yon? Gusto ko talaga yun. Babalik ako agad. Tatay, yung mga gamit na yon, di mo ba lahat ibinenta? Ngayon sasabihin mo, anong ibibigay mo sa kanya? Wala talaga ko balak Huwag mong kalimutan. Hinahanap ng pamilya Gong si Anyi. Kapag nalaman nila, ako pumalit kay Anyi para pakasal kay G. Wala na tayo. Ang mga patay lang ang hindi nagsasalita. Sasalakayin si Anyi ng mga tambay sa pag-uwi niya. Mawawalan siya ng pag-asa. At magpapakamatay. Hindi ba ito perpektong plano? Oo, makatwiran talaga. Nakaabang na mga tao ko sa eskinita. Kung maglakas loob si Anyi. Pangulong G. Bakit ba? Lihim nating sinusundan ang binibini? Kung gusto niyong makipag-ayos, bakit hindi diretsuhin? Tigil ang daldal. Bantayan niyong mabuti. Nauunawaan ko po. Ayon kay Jisihan, ito'y bigay ng iba. Ngunit ito'y hinabi ko ng personal. Walang katulad sa buong mundo. Baka siya. Si Jay Lindong ang nagbigay. Paano naman? Nakilala niya si Jay Lindong. Binibini, nakarating na tayo. Pitong taon. Ngayon lang ako nakabalik dito. Noong araw. Dito ko una. Nakilala si Jay Lindong. Jai Lindong. Salamat sa pagsasanggala. Huminahon ka. Habang nasa paningin kita. Walang mga hasmanakit.
Parang kailan lang. Kami nagkahiwalay ni Jilin. 6 na taon na ang nakalipas. Shinday. Lumapit ka. Samahan mo ako para magsaya. Sa patay ko na lang. Habulin siya. Unang makahuli ang makakasama niya. 7 taon nakalipas, ako'y iniligtas niya. Ngunit ngayon, sino ang magliligtas sa akin? Pangulong G. Pangulong G. Tulong. Gago. Lumabas ka na. Huwag kang makialam sa hindi mo alam. Tinatanggal mo ako. Gustong Parang pamilyar ang lahat ng ito. Parang. Bumalik ako sa malamig na gabing yun 7 taon nakalipas. Siya kaya, yung tao sa aking alaala? takot na takot. Huminahon ka. Sa loob ng paningin ko. Habang nasa paningin kita. Walang mangahas na saktan ka. Hinampas mo ako? Mamatay ka. Ingat! Jai Lindong. Jai. Jai Lindong. Kung natatakot ka, huwag mong pakinggan. Jai Lindong. Paano mo nasabi na ako ito? Ano ang tawag mo sa akin? Jai Lindong. Tingnan mo akong mabuti. Hindi ako si Jilindong. Asawa mo ako na si Jisihan. Pero, Wala nang pero-pero. Kaysa mag-isip ka ng matagal. Mag-concentrate ka na lang. Kung sino ang gustong pumatay sa'yo. sino? Sino ang gustong pumatay sa akin? Si An Bokiang. Sila. Pinilit niya akong guluhin ng babae, tapos patayin siya. Sinusukat ang oras. Dapat si Anyi ay patay na ngayon. Perpekto. Nawala na ang banta ng pamilyang Gang. Ang $1,000,000 na dote ng pamilyang G ay atin na ngayon. Ang galing. Yang Tanggang Anyi. Nakatulong din sa wakas. Pero, pinarangya naman natin ang pagpapalem. 5 lalaki ang naglingkod sa kanya bago siya mamatay. Namata. Nang may kasiyahang lubos. Tama na. Huwag nang banggitin ang putang yon. Magdiwang na tayo. Ng isang marangyang handaan. Opo, tatay. Gusto ko ng Porsche. Yung bagong Hermès bag ay napakaganda rin. Bilhin mo. Anyi. Paano ka nabuhay? Presidente G.
Nakapaghasik ka sa aking babae. Gusto mong mamatay. Presidente G. Nagkamali ako. Patawarin ninyo ako ngayon. Maling target ang pinili mo. Anyi. Patawarin mo ako. Wala akong magawa. At saka, pinakasalan mo si Ginoong G para sa pamilya. Bakit ka nagtatanim ng galit? Protektahan ka? Ako'y protektahan. Nagpadala ka ng mamamatay tao. Inapi ako. Pinatay ako. Ibibigay mo ba kay Anru ang kabutihang ito? Huwag mong idamay si Ruro. Ayos ka na ngayon. Bali lang ba pag namatay ako? Bakit? Bakit? Bakit ninyo ako ginaganito? Hindi ba ako anak ninyo? Bakit? Gagaw ka, hindi ka lehitimong anak ko. Hindi ako anak mo. Eksakto. Alam kong sumobra ko. Lampas na sa hangganan ngayon. Pero, ako nag-aruga sa'yo sa mga taon. Di mo ba ako mapapatawad kahit minsan? O sige na nga. Ibibigay ko na abo ng ina mo. Masaya ka na? Ang dami mong kasalanan. Akala mo ba pagbigay ng abo niya ay sapat na para tapos na? Lumuhod ka sa harap ng ina. Lumuhod ka. Magpatira pa ka. Ano? Yukod sa putang inang yon. Hindi mangyayari. Walang pagyukod. Mamamatay ka. Yuyukod na ako. Gagawin ko na. Saan mo itinago abo niya? Di ko maalala ngayon. Tara muna tayong magkape. Bigyan mo ako sandali. Nawala mo abo ng nanay ko. Sabihin mo. Hindi ko nawala. Huminahon ka. Hindi nawawala. Nandyan lang yon. Huminahon ka. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo abo ng ina ko. Ay soli mo. Nasaan na? Tatay. Nasa. Sa kulungan ng aso sa bodega. Inay. 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 Pinasubo kita sa hirap. Nanay, hinay-hinay lang po. Anak, ipinapangako ko. Ibibigay ko ang hustisya para sa...
Lumuhod ka. Lumuhod ka at magmano sa harap ng aking ina. Humiling ka ng tawad. Anguo Kiang. Anong uri ka ng halimaw? Ang bait-bait sa'yo ng aking ina. Ikaw. Inapi mo siya, nilinlang mo. At hindi nakapagpahinga ng maayos. At ikaw rin. Utang ng ina mo. Babayaran mo. Ikaw. Magmano ka. Mas pilitin mong magmano. Magmano ka. Ituloy mo yan. Huwag kang hihinto. Papanagutin ko ang lahat na. May utang sa ina ko na may tubong lugaw. Magmano ka. Magmano ka. Magmano ka. Inay, nakapaghiganti na rin ako. Makapagpahinga ka na. Gagawin ko ang lahat. Para maibalik ang iyong mga pag-aari. At itaguyod ang iyong pangalan. Tapusin niyo sila. Itapon niyo sa basurahan. Opo, sir. Pangulong G, kahabaga naman. Pangulong G. Pakawalan niyo ako. Pangulong Gang, ikaw, anong ginagawa mo rito? Pangulong Gang, Pangulong Gang, gaano katapang na pumunta ka rito? Narinig kong si Anyi ay ikinasal sa ang Kanji. Ito, Pangulong Gang, hindi ako ang may kasalanan. Si GC Han ang may gawa. Pilit niyang, pinilit ako, ipakasal sa kanya. Ginawa pa niyang, peke ang kapalit na kasunduan, at pinilit ako na itago ito sa inyo. Ayaw ko sanang gawin ito. GC Han, oo, siya ang salarin. Papatayin niya. Tatay. Anyi. Ako mismo ang hahanap sa'yo. Magkikita ulit tayo. Pangulong G. Salamat sa pagtulong. Makuha ang abo ng nanay ko. Salamat din sa pagpapalabas ng galit ko. Yeah. Hindi ka talaga si Jilindo. Magkamukha kayong Jilindo. Iniligtas mo ako tulad noong 7 taon. Itinago ang laso ko, at pinakasalan ako. Sina An Gokyang at ang tawag sa akin ay Anyi. Pero hindi nagtaka si Jisihan. Wala namang pamali, di ba? Ako talaga ang gusto. Pakasalan, hindi si Anru. At ikaw? Si Jai Lingdong. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ako si Jay. Pero kamukha mo siya. Nandoon pa rin ang maliit na tirintas na ginawa at ginamit mo pa rin ang mga salitang tulad noong nakaraang 7 taon. Pinaghirapan mo pa nga ang pakasalan ako. Pinaghirapan kong mapangasawa ka. Anyi, huwag mong isiping napakataas. Ito na ang huling beses kong sasabihin. Ako si Jisihan. Tungkol naman kay Jai Lingdong na tinutukoy mo. Matagal na siyang patay. Ano ang sinasabi mo? Jai Lingdong. Patay na siya. 6 na taon na ang nakalipas ng siya'y mam. Anong klaseng biro ito? Jai Lingdong. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi ka naniniwala.
Anong ginagawa mo? Paano posible na patay na si Jilindong? Paano siya maaaring mamatay? Paano ito nangyari? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi ka ba laging naghinala na hindi namatay si Jailindong? Masdan mong mabuti. Jai Lindong. Patay na talaga siya. Siya nga talaga iyon. Nasisiyahan ka na ba? Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba kinaaniban si Jailindong? Ngayong patay na siya, dapat ikaw ay masaya. Hindi ganoon. Ayaw ko siyang mamatay, hindi ko ninais. Namatay siya dahil sa'yo. Dahil sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Namatay siya sa harap mo. Sa sandaling iyon, may gustong pumatay sa'yo. Pigilan ni Jailindong ang mamamatay tao. Huwag mo siyang hawakan. Pigil niya ang mga gustong pumatay sa'yo. Ikaw naman? Anong ginawa mo? Jai Lindong. Hindi ka ba nangako na palalayain ako? Anyi. Tingnan mo ako. Hindi na ako babalik. Huwag mo na akong sundan. Paano kung mamamatay na ako? Wala akong pakialam doon. Wala pa rin akong pakialam. Ganoon talaga ang nangyari. Namatay siya noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Nang matagpuan siya ng angkan ng mga G. May 16 na natama ng patalim sa kanya. Pero hanggang sa huling hininga, iyong pangalan ang sinisigaw niya. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ko alam. Hindi ko inakalang magwawakas ito ng ganito. Hindi ko talaga alam. Jai Lindong. Patawarin mo ako. Pasensya na. Nagsisisi talaga ako. Hindi ko nalaman. Hindi ko inasahang mangyayari ito. Palagi mo akong pinaghihinalaan. Bakit nasa akin ito? Dahil si Jailindong kahit namatay, hawak pa rin ang lasong ito. Ngayon, ibinabalik ko ito sa'yo.
Jai Lindong. Jai Lindong. Ibalik mo ang hair tie ko. Kapag isinuot mo ito, tatawanan ka ng lahat. Sino nang may lakas ng loob tumawa sa akin? Ito ang patunay ng ating kasunduan. Akin ka na. At ako'y iyon na. Jai Lindong. Jai Lindong. Direktor, bakit mo nilinlang ang madam? Ang bangkay na yon ay malinaw. Madam, Anyi. Anyi. Hindi pa ba dumarating ang doktor? May lagnat si Anyi. paparito na siya sandali. Nasa daan na siya. Jai Lindong. Nandito ka na. Nandito ka ba para pagalitan ako? Dahil iniwan kita? Kaya mo ako kinamumuhian. Bakit ako naging ganito kalupi? Wala akong ibang choice. Anguo Kiang, dinungisan ni Anguo Kiang ang puntod ng nanay ko. Kinuha ang abo niya. Pinilit akong magbalik. Narinig ko ang sinabi mo, Paano kung mamamatay na ako? pero si Anguo Kiang ay nandoon at nagbabanta sa akin. Pinilit niya akong talikuran ka. Hindi ko pa rin problema yon. Pinuwersa niya ako. Naibaba ang telepon. Hindi ko alam na nasaktan ka ng ganito. Kasalanan ko ito. Sisihin mo ako sa pagkapabaya. Kasalanan ko ang lahat. Lahat ito ay kasalanan ko. Patawarin mo ako. Ako ang nagpabaya sa iyo. Ako ang nabigo sa Kung ganon, ayaw mo palang iwan ako. Nagkamali ako ng intindi. Saan pa ako tatakbo? Alam kong bangin ka. Pero susuko na ako. Upang mahulog dito. Kaya nitong 6 na taon, walang dahilang kinamuhian kita. Hindi na yon importante. Jai Lindong. Mamuhi ka sa akin. Anyi. Pangulong G. Narito na ang doktor. Pangulong G. Pangulong G. Ano ang nangyari? Ngayon ko lang nalaman. Nagkamali ako kay Anyi. Hindi niya ako kailanman pinabayaan. Pero kinamuhian ko siya, sisihan siya. At pinahirapan ko siya ng husto. Kaya, sabihin na kaya natin kay madam ang totoo? Sa totoo lang, hindi ka namatay. Para sa kanya lang naman. Ano pa ang saysay ng pagsasabi? Mamamatay rin naman ako agad. Mas mabuting ganito na lang. Hayaan na niyang tanggapin ang katotohanan agad. Pero ito ay napakalupit para sa'yo. Hindi na yun importante. Gusto ko lang siyang maging masaya. Ang dami ng pinagdaanan ni Madam na hirap, hindi na kaya ng kanyang isipan, kaya nga, nilagnat siya at hinimatay. Kailangan niya ng gamot at pahinga. Iwasan ang mga nakababahala na sitwasyon.
Anyi. Pasensya na. Jai Lindong. Jai Lindong. Gising ka na pala. Hindi siya si Jai Lindong. Si Jai Lindong. Patay na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Halika. Uminom ka na ng gamot. Ayokong inumin yan. Lumapit ka rito. Bakit ka umiiyak? Sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo kay Jaylindong? Pangulong G, pwede mo bang ulit-ulitin ang pagpapaliwanag? Tungkol kay Jai Lindong. Bakit? Dahil naisip ko. Hindi ko pala lubos na kilala siya. Hindi ko inakalang ibubuhay niya ang buhay para sa akin. Hindi ko rin alam. Patuloy niyang suot ang lastik na bigay ko hanggang sa huli. Sa totoo lang. May iniwang talaarawan si Jaylindong. Lahat ng nakasulat doon ay tungkol sa'yo. Ang journal. Pwede mo ba akong pagmasdan ito? Kahit saglitang tingin lang. Presidente Jai, nagmamakaawa ako. Ngunit walang libre sa mundong ito. Kung gusto mo ang talaarawan, kailangan mong patunayang karapat-dapat ka. Katanggap-tanggap na ba ito ngayon? Hindi. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong uminom ka ng gamot mo. Gusto mo bang dagdagan ko ng kondisyon? Iinom na ako ngayon din. Dadalhin ko ang talaarawan. Ito ang isang pahina. Kapag mabait ka, bibigyan kita ng bagong pahina. Talaarawan ni Jai Lindong. Tungkol lahat sa akin. Ano? Ang kanyang sinulat. Payat na si Anyi. Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Kahit anong pakain ko sa kanya, tinatanggihan niya lahat. Kahina-hinala ito, kaya magsiyasat na ako. Gusto nilang i-eksperimento si Anyi. Subukang matakot siya habang nagugutom hanggang mamatay sa gutom. Naiintindihan ko na lahat. Sino mang nanakit sa'yo, magbabayad sa ginawa nila. Ngayon naiintindihan ko na. Kung bakit si Jai Lindong naging ganito kalupit. Ganito pala ang sitwasyon. Kaya pala si Jai Lindong ay masyadong mahigpit sa kanila. Kaya, araw-araw akong pinakakain ni G. Pinipilit niya akong kumain. Nakakainis talaga noon. Pero ang totoo,
Natatakot siyang may anorexia ako. Buong araw ka nang hindi kumain, kahit konti lang. Hindi ako gutom. Espesyal kung ginawa ito para sa'yo, hinding-hindi mo ito matatanggi. Uminom ka na lang ng gatas. Anong problema? Mula ng araw na yon, ang pinakamalaking hiling ko, Ano ang pinakamalaking hiling ni Jilin? Ang pinakamalaking hiling. JC Han. Pwede mo bang ibigay sa akin ang susunod na pahina? Gagawin ko lahat ng hiling mo. Nakikiusap ako sa'yo. gutom na ako. Diary mo pa rin iniisip mo. Magdala ng pagkain. Opo. Ayoko munang kumain. Pwede bang una muna ibigay mo ang susunod na pahina ng diary? Sabi mo papayag ka sa lahat. Sasalungat ka na agad. Kung matatapos mo lahat ito, ibibigay ko sa iyo ang mga pahina. Kainin mo lahat. At ibibigay ko sa iyo ang diary mamaya. Kakainin ko na ito ngayon. Kumakain na ako ngayon. Anyi. Unang beses ko itong nakita na ganito ka-eager na makilala ako. Ano ang pinakamalaking hiling ni Jilin? Ang pinakaminiti ko ay ang aking syota ay makakain ng masaya araw-araw. Na ang aking syota ay kumain ng masaya araw-araw. Director, may problema. Ano ng problema? Namatay sina An Guoqiang at An Ro. Pinatay sila ni Gong Ming. Gongming, Binibini, ang saya niyong kumain. Kailan babalik si Presidente Ji? Hindi pa namin alam. Pagkatapos nung gabing yun, nag-business trip si Jishan at dinala ang journal. Di ko alam kung kailan siya babalik. Gusto kong malaman ang laman ng journal ni Jai Lindong. Mufan. Hello. magandang umaga. Taga-department ng Mufan po. Ipinapaalam po namin ang inyong disenyo sa paligsahan ng alahas ng Mufan ay napili na. Talaga? Opo, pumunta na po kayo sa headquarters. Gusto kayong makita ng mga executives ng finalists. Diretso na po ako. Pero, Delikadong lumabas ngayon hanggang di ako nakakabalik. Hindi ka alis dito. pero, Kapag nakita kitang lumabas sa bahay, wawasakin ko ang journal ni Jay Lindong. ano ang gagawin ko? Pinagbawalan ako ni GC Han. Pero 2 taon kong pinaghandaan ang paligsahang ito. Miss Ann, nandyan po ba kayo? Kailangan nandito na kayo sa Mufan. Bago magnegatibo 1-0 diyan, magtatapos ang meeting sa tanghali.
Alas negatibo siyam, 30 na. May 2 oras pa hanggang 12. Siguro, walang makakapansin na umalis ako. CJ, pupunta na ako. Binibini. Teka lang, binibini. Bilasan nyo, sabihin nyo sa binata, nakatakas ang binibini. Sir, nasusubaybayan na ang lahat. Pangulong G, may gulo sa tahanan. Biglang umalis ang binibini. 2 bodyguard, na droga. Sa footage, professional na hitmen sila. I-track agad ang phone ni Anyi. Maghanda ng helicopter. Babalik na ako kaagad. Nauunawaan. Ito, ang Mufan. Pinakamalaking luxury conglomerate. Pangarap ng bawat jewelry designer. Na makapasok dito. Nabalitaan mo ba? Pinalitan ang hurado ng kompetisyon. Ang may-ari ng Mufan, ang mismo nang mag-interview. Ibig mong sabihin, si Gongming ang hurado. Ano, si Gongming? Si Gongming na. Kilala sa matalas na panlasa at sobrang strikto. Maraming designer. Ang na-reject na. Pero, kapag na-approve ka niya, ibig sabihin, malaking tagumpay mo na yon. Wala na ako. Hindi tatanggapin ni Gongming ang disenyo ng baguhan. Dumating na si Ginoong Gong. Siya. Si Gongming. Nakakalito. Bakit parang may koneksyon? Ako sa kanya. Magandang umaga, Pangulong Gong. Magandang umaga, Pangulong Gong. Anyi, sa wakas nagkita rin tayo. Nakaakyat na po si Pangulong. Tara na't umakyat na tayo. Ang disenyo ko. Ang sakit mo sa ulo. Elevator ito ni Pangulo. Nandyan ang disenyo ko. Sketch mo ba ito? Opo, Yigong. Ito ang aking design proposal. Anyi, ang disenyo mo, napaka-original. Samahan mo ako. Umupo ka. Huminahon ka. Huwag kang kabahan. Takot ka sa mapait na lasa? Gusto mo ng asukal? Hindi na, salamat. Sabi nila si President Gong ay galing sa mayamang pamilya. Kapantay ng pamilya G. Hindi ko akalain na siya ay napakamadaling lapitan. Ikaw. Ay kamukhang kamukha niya. Ano? Wala lang. Ano ang masasabi mo sa 5 milyon? 5 milyon? President Gong. Huwag mo akong lokohin. 10 milyon. President Gong. Pakiusap huwag naman ganyan. Baguhan lang po ako. Hindi ako nagbibiro. Manatili ka sa Mefon, kasama ang pamilya Gong, sa tabi ko, at magkakaroon ka ng lahat. Anyi. JC Han. Maupo ka. Pangulong Gong, narito ako para magpaliwanag. Si JC Han. Sa totoo lang, kami. Narito kami. Ang lakas ng loob mong harapin siya. Bakit hindi ako maglakas loob? Parang hindi sila magkasundo. Umalis na tayo. Tigil. Pangulong G.
Nabaliw ka na ba? Teritoryo ito ng mga gang. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man makakaalis sa kanya. Paano ito nangyari? Subukan natin. JC Han, nandito lang ako para sa interview. Wala kang utang na paliwanag. Pangulong G. An Yi. Ako ang bahala sa kanya. An Yi. Manatili ka sa Mefon. Bibigyan kita ng pinakamagandang deal sa buong mundo. Ikaw ang magiging lead designer ng Mefon. Sumama ka sa akin. Ang kakaiba, nakakaakit ang alok ni Gongming. Pero parang may nararamdaman ako. Hindi ito ganun kasimple. Tama na, itigil mo ang iyong mga hungkag na pangako. Alam ko ang gusto mo. Pero hindi sasama si Anyi sa'yo. Siya ay sumusunod lang sa akin. Tama. Tama. Pinapahiwatig ni JC Han ang journal. Mukhang, galit na galit siya. Huwag mo na siyang kontrahin. Presidente Gong. Salamat sa kabutihan niyo. Pero kailangan ko nang umuwi. Paumanhin. Gongming, babalaan kita ng isang beses lang. Kapag nilapitan mo ulit si Anyi, papatayin kita. Nakaka-interes. G. Lindong. Pinoprotektahan mo pa rin siya palagi. Pero si Anyi ay magiging akin. Hindi ko siya pakakawalan. Bakit ka nagtago para makipagkita kay Gongming? Hindi ko sinadya na hanapin siya. Si Gongming ang aming tagapanayam. Sumali ako sa MoFan Design Competition para makakuha ng trabaho. Yun lang ang dahilan. Kabilang si Gongming sa angka ng Gong, nais kanyang patayin. Mas madali pa kaysa pumatay ng langga. Pero, Walang pero. Simula ngayon, manatili ka na lang sa bahay. Bawal lumabas kahit saan. paano ang paligsahan ko? Ang paligsahang yon. Magkano ang alok sa'yo ni doblehin ko, gastahin mo kung saan mo gusto. Hindi pera ang pakay ko dito. Sumali ako sa MoFan para matupad ang pangarap ko. Hindi ako mananatiling walang ginagawa. Anyi, mukhang hindi ka matututo. Hanggat hindi kita dinidisiplina, ihatid mo sa akin ang brasero. Opo. Anong balak mo? Nalalaman mo na ito. Kung maglakas loob kang umalis, gigibain ko ang talaarawan ni Jilindong. Huwag. Huwag, nakikiusap ako. Pakiusap, huwag sunugin ang talaarawan ni Jilin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Anyi, Hindi, walang gamot sa pagsisisi. hindi ko kaya. Hindi. Tama na, huwag mong gawin. Huwag mong sunugin. Tigilan mo. Ayaw kong pumunta ka sa MoFan. O makipagkita kay Gongming para ito sa kabutihan mo. Wala iyon. Kahit na ako, wala talagang gumagana ng maayos. Wala akong nagagawang tama. Kung pwede lang. Sana mamamatay na lang ako ngayon. Anyi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. May dahilan ako sa pagganto ko. Hindi kita papayagang makita si Gongming dahil gusto kanyang patayin ni Gongming dahil gustong patayin ka ni Gongming. Ano ang sinasabi mo? Matagal ka nang gustong patayin ng angka. 6 na taon nakalipas, may ipinadala silang mamamatay tao. Gusto ka ring patayin ni An Gukyang. Natatakot siya sa paghihiganti ni Gongming.
Pero sa pagitan ng Angkan Gong at sa akin, pati kay Gong Min, walang koneksyon kahit kailan. Bakit nila ako gustong patay? Hindi mo kailangang malaman ang dahilan. Intindihin mo na lang ito. Lumayo ka sa buong Angkan Gong. Naiintindihan mo? CJ, Pasensya na. Dapat hindi ko sinunog ang diary ni Jay Lindong. si Jai Lindong. Pwedeng dalawin ko siya. Jaya Lindong. Pasensya na. Nawala ko ang journal mo. Gaya ng mga gamit ng nanay ko. Hindi ko na sila mabawi pa. Wala talaga akong sila. Talagang walang kwenta ako. Di ko na protektahan journal. Pati mga gamit ng nanay ko. Kahit abo niya. Mismo buhay ko. Nakadepende sa iba. Jaya Lindong. Gising ka na, please. Alam mo ba, kapag wala ka dito, lahat sinasaktan ako. Kumilos ka nga. Jaya Lindong. Pero hindi ito tungkol sa pera. Pupunta ako sa Mufat para matupad pangarap ko. Wei Zhu. Hanapin mo ang pinakamagaling na design studio sa kapital. Bago magbukas ang araw. Bilhin mo na. Mula noong kagabi nang siya'y bumalik sa kwarto, hindi pa siya nagpahinga. Ngayon ay dapat siyang pumunta sa mansyon para sa kaarawan ng Panginoon. Kaya pa kaya ng katawan niya to? Okay lang ako. Binata kong Ginoo. Maghanda ka na. Oras na para umalis. Maaga pa'y pupunta na sa mansyon para sa tanghalian. Sinong nagsabing doon tayo pupunta? Eh saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin. Ang ganda ng jewelry workshop na ito. At ang dami mamahaling alahas dito. Nagustuhan mo ba ang lugar na ito? Siyempre, gusto ko ito. Sa mundong ito, walang taga-disenyong hindi matutuwa rito. Iniisip ko lang kung sino ang may-ari ng workshop na ito. Iyo ito. Binibini, ito ang pinakamaganda gawaan ng alahas sa kabisera. Apurahang nakuha ito ni Pangulong G kagabi. Ang mga eksklusibong hiyas na ito ay kanyang mga nabili rin. Bakit mo ito ginawa? Nais kong humingi ng paumanhin. Sa pangyayari kahapon. Bagamat mula sa pagmamalasakit, hindi ko dapat binalewala ang iyong mga pangarap. Anyi. Ang gawaang ito ay aking regalo para sa iyo. Likhain ang anumang naisin ng iyong puso. Salamat. Gusto ko ito. Halika na, dakilang taga-disenyo. Hindi ako bihasa sa paggawa ng alahas. Maaari mo ba akong turuan? Ikararangal ko iyan. Ang kwintas na jadete na ito ay pagmamay-ari ng magnat ng langis na si Lockton. Ang 108 bids nito ay galing sa ibang pinagkukunan ng imperial na jade. Magkakatulad na kulay, parehong suka at tiyak na ukit. Ang nagbigay ng pambihirang ganda. Tinagurian ito ang dakilang pader na imperial jade. Ang pulseras na ito ay tinatawag na unmatched beauty. Gawa ito sa siyam na ruby cabochons. At 204 na brilyante na may kabuuang 21 karat. Napakadetalyado ng pagkakagawa. Nakita ko ito dati sa isang magasin. Hindi ko inakala na masisilayan ko ang tunay. Nakuha mo rin ang eternal.
Ano ang espesyal dito? Ang kolyeng ito ay mula pa sa ika-19 na siglo. Pagmamay-ari ni Haring Edward VI ng England at Prinsesa Catherine bilang sagisag ng pag-ibig. Sa isang sayawan, si Edward VI ay nakita siyang suot ang eternal vow at agad na nabihag ang puso. Sinabi ng hari, ang mga mata ng prinsesa ko ay tulad ng mga malalim at kaakit-akit. Magandang kwento yan. Bagay na bagay sa iyo ang eternal vow. Kaya naman, naglakas loob akong hilingin ang sayaw na ito bilang karangalan. Anyi. Pasensya ka na talaga sa kahapon. Patawarin mo ako. Pangulong G. Pangulong G. Tumawag na ang tahanan. Naghihintay ang asawa mo at ang iba. Tara na. Sa tahanan tayo. Bini-bini, ilang oras nang naghihintay ang magulang mo? Itay. Inay. Si Annie ito. Itay. Inay. Siya ba ang babaeng pinilit mong pakasalan? Isang palamuting asawa lang. Kailangan nating mag-usap. Sumama ka sa akin. CJ. Magiging maayos ako mag-isa. Babalik ako agad. Makipagdiborsyo ka kay Anyi. Ipasa mo siya kay Gongming, mag-asawa ng babaeng may tamang pamilya. At pagkatapos, magkaroon ng anak na lalaki. Impossible. Bakit hindi? Huwag mong kalimutan, noong taong iyon, iniligtas kita mula sa kamatayan. Upang palitan si Sihan. At ipagpatuloy ang lahi ng G, hindi para maging makata ng pag-ibig. At huwag mong kakalimutan. Kung bakit ako naging GC kung hindi para protektahan si Annie, akala mo babalik ako sa pamilyang J. Ngunit, 4 na taon na lang ang natitira sa'yo. Namatay ka na para sa kanya minsan. 6 na taon mong ipinagtanggol siya. Sa tingin mo ba, ay hindi pa sapat yun? Hindi. Kahit isang araw na lang ang natitira sa akin, hindi ko hahayaang mawala si Annie. At tandaan mo rin ito. Ako ang namumuno sa pamilyang G ngayon. Hindi ikaw. Mas mabuting. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ina ni J. Sihan, mukhang hindi ako nagustuhan. Ina. Sandali, bastos ang pagtawag mo sa akin. Hindi mo man lang ako matawag na ina. O kahit tita, man lang.
Sa buong kabisera, 2-3 lang ang mayuming dalaga. Mas mainam. Katulad nila. Ang tawag sa akin na ginang. Kung birthday ngayon ng ama ni G si Han. Titiisin ko na lang ito. Sige na nga. Ginang G. Ngayon ko naintindihan kung bakit ka napangasawa ni G Sihan. Babaeng galing sa mahirap. Talagang sunod sa Niren. Maupo ka. Sa aso ko sinasabi ang maupo. Mukhang hindi ka lang sunod sa Niren. Mas masunurin ka pa sa aso. Akala ko pampasaya lang niya ang pakasalan ng simpleng dalaga. Pero hindi ko inakala. Na ang galing mo, umimbento. Tara na, malapit nang magsimula ang handaan, ipaghanda ang lahat sa bulwagan. Teka. Iabot mo sa kanya ang apron mo, ngayon na. Opo. Madam G. Anong balak mo rito? Alam mo dapat ang kasabihan, hindi damit ang nagpapakilala sa tao. Kahit pa mag-agarang damit ang suot, karaniwang tao ka pa rin. Tingnan mo. Sa mga babaeng ito, kitang-kita ka. Parang tandang sa ibang kahon. G. Lindong. Ang paggamit mo sa pagkatao ni Sihan para mapakasal sa simpleng dalagang ito. Magtuturo ako sa iyo ng leksyong hindi mo malilimutan. Lumapit ka rito. Pagserbisyuhan mo ako ng alak. Anong hinihintay mo? Ako na ang magsiserbisyo sa kanya. Gusto mo pa ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nasa serbisyo mo ako, syempre. Mawalang galang na po. Gaano karaming yelo ang gusto mo? Nalimutan mo na yata kung nasaan ka, ang lugar mo. Pasensya na. Kapag may lumabag sa hangganan ko, nagiging padalos-dalos ako. Kapag nangyari yun, kaya kong gawin ang lahat. Nasiyahan ka na ba? Sa sagot na ito. Anong ginagawa mo? Kasalanan ng anak mo ang lahat. Humingi lang ako ng wine sa asawa niya, tapos binuhos niya sa akin ng wine, binantayan pa ako. Ikaw naman, akala mo ba si President G? Pakakasalan ka talaga, ni walang maayos na kasal. Palamunin ka lang na nagpapanggap. G si Han. Kung mauulit ang paghamak mo, Gago, nababaliw ka na ba? Siya. wala siyang halaga sa akin. Kung disrespetuhin mo ulit ang asawa ko, sa sunod na taon, ako ang magbubuhos ng wine sa puntuhan mo. AG, pababayaan mo bang hamakin ako ng anak mo, lahat ng meron siya, ay awa lang ang dahilan. Tumahimik ka. Kung hindi namatay ang walang kwentang anak mo, akala mo kailangan ko siyang pakiusapan? Tandaan mo. Simula ngayon. Kahit anong gawin ni G. Lindong, wala kang karapatang punahin siya. Isang batang mamatay-matay na. Ninakaw ang posisyon ng anak ko. Ngayon nagmamataas pa. Kung di mo ako papatayuin ng tahimik, di ka rin mabubuhay ng payapa. Pasensya na.
Birthday ng tatay mo ngayon. Naiipit ka dahil sakit. Sila ang nanira sa'yo. Sila ang dapat humingi ng tawad, hindi ikaw. Salamat sa pagsasanggalang mo sakit. Huwag kang mahihiya sakit. Kapag may umulit mang api sa'yo, manindigan ka ng walang pag-aatubili. Huwag mong hayaang abusuhin ang kapangyarihan nila sa'yo. Naiintindihan mo? Nga pala, may ipapakita ako sa'yo. Ano iyon? Yung pamana ng nanay mo. Na-recover na namin. Talaga? Ma'am, totoo po. Yung bracelet ng nanay nyo, binili ng isang misteryosong bidder. Sabi ng bidder, ibabalik niya ng walang kondisyon. Naghihintay siya sa workshop. Pumunta na tayo sa workshop. CJ, Nasaan na tong bidder? Anyi, nagkita na naman tayo. At ikaw, Director, ikaw pala. Yung bumili ng bracelet. tunay na katulad ng orihinal. Anyi, hindi ako makapaniwala. Ikaw pala ang may-ari ng Pulse Heiress. Ang tadhana ang nagdala sa atin. Huwag kang lalapit kay Annie. Umalis ka rito ngayon din. Lumabas ka. Parang naaalala ko na ang may-ari ng studio ay si Miss Ann, tama ba? Anong karapatan mong utusan ako? Tsaka, huwag mong kalimutan na nasa akin ngayon ang Pulse RAM pinakagusto ni Anyi. Anyi, Tara, magkape tayo. At pag-usapan ng Pulsera. Ang pulsera ng nanay mo, hahanapan kita ng solusyon. Pero hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Presidente G, mag-usap tayo ng pribado. Alam ko ang ikinababahala mo, pero huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sasaktan siya. Sa tingin mo nagtitiwala ako sa'yo? Ang mga nanobomb capsule ay galing sa angkan ninyong G. Piputukin ito gamit ang remote control. Nasa mga kamay mo ang buhay ko. Naniniwala ka na ba ngayon? Gongming. Ano ba talaga ang gusto mo? Huminahon ka. Kung gusto kitang patayin. Sinalubong na kita sa Mafon. Nang una kang dumating, di ko nahihintayin pa. Naibalik na sa may-ari. Nanay. Press. Gong. Salamat. Salamat sa pagbabalik ng gamit ni Kaya, ikaw. Pwede mo ba akong dalhin sa puntod ni inay? Ako. Gusto kong makilala ang may-ari ng Pulse Heiress. Press. Gong. Yan ang puntod ng ina ko. Ako. Pupunta ako. Alam ba ni Gongming si Mama? Pero noong buhay pa si Mama, bata pa lang siya.
Bakit? Wala siyang naiwang litrato. Ming-Ming. Ming-Ming, halika rito. Gusto kanyang yakapin. Ming-Ming. Lumapit ka. Oo. Pasensya na. Tay. Kailan mo pinatay si Anyi? Nasa kamay mo na ang buhay ko. Naniniwala ka na ba sa akin? Presidente Gong. Ano ba talaga ang gusto mo? Presidente G, bumalik na sila. Tama na. Umuwi ka na. Salamat, Presidente Gong. Sa mga susunod na araw, huwag kang masyadong formal sa akin. Ito ang calling card ko. Kung may kailangan ka man, tawagan mo lang ako. Presidente Gong, sa totoo lang, may itatanong ako sa iyo. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito? Dahil kilala mo ang nanay ko? Anyi. Ayos ka lang ba? Ito ang una at huling pagkakataon. Kailan mo papatayin si Anyi? Ang bagay na iyon. Naayos ko na. Bilasin mo. Huwag mong kalimutan, hindi ka aabot ng 6 na buwan. Saan kanya dinala kanina? Dinala niya ako sa puntod ng nanay ko. Sabi niya, gusto niyang makita ang nanay ko. Kilala ni Gongming ang nanay ko. Ano ba talaga ang gusto niya? Ginagawa lang ni Gongming ang gusto niya. Tandaan mo ito, lumayo ka sa kanya hanggat maaari. May naiwan ako sa opisina, hintayin mo ako sa kotse. Totoo ba ang sinabi ni Ji Sihan? Si Gongming ay nagpapadala sa kanyang mga bisyo. Bakit parang si Ji Sihan ay may tinatago sa akin? Alam kong babalik ka. Layuan mo siya. Huwag kang magpakadrama. Wala akong masamang intensyon kay Anyi. Walang masamang balak. Kung hindi dahil sa akin noong 6 na taon. Naging sakripisyo mo na sana si Anyi. Gongming. 7 taon kong pinoprotektahan si Anyi, hindi ko siya pahihintulutang mapahamak. Umalis ka sa lungsod ngayon di. Hindi ito totoo. May itinatago talaga si Ji Sihan sa akin. Aalamin ko kung ano ang nangyayari. Umalis ka sa kabisera ngayon din. Sa palagay mo, ang mga salita mong yan, ay matatakot ako? Hindi kita tinatakot. Binibigyan lang kita ng babala. Gongming. Hindi ka na maubusan ng bitag kay Anyi. Alam niyang sa loob ng 20 taon. Ikaw ang nagbabanta sa kanya. Kung gagawin mo to, hindi ka ba takot ilalantad ko mga sikreto mo? Kung malaman ni Anyi na si Ji Lindong na tinatakbuhan niya ay hindi pala namatay at patuloy na gumagambala. Alam mo ba? Ano kaya ang gagawin ni Anyi? Paano kung magkasundo na tayo? Huwag mo akong hadlangang lumapit kay Anyi. At di ko ilalantad ang tunay mong pagkatao. Ano ang sagot mo? Anong ginagawa mo dito? Naiwan ko dito ang bag ko. Hindi na kita gagambalain.
Presidente G. Ang sinabi ko, pag-isipan mong mabuti. Bakit nandito si Gongming? Anong hinihingi niya sa'yo? Dahil sa ugali ni Anyi. Hindi niya dapat nalaman tungkol kay Gongming. Walang importante, huwag kang mag-alala. Tara na, umuwi na tayo. Huwag mo akong pigilang lapitan si Anyi. At hindi ko ibubunyag ang identidad mo. May ibang pagkakakilanlan ba si Jishan? Sino pa kaya? Ingat! Presidente G. Avenida Dongchon. Halo, o. Pero kasi ako, Halo, o. Ang lamig. Ang lamig. Anyi. Anyi. Ang lamig. Anyi. Ang lamig. Nasaan na ako? Silid na malamig. Ang lamig. Anyi. Magtiis ka sandali. Dali, umalis na tayo dito. G. Lindong. Sa wakas, nahulog ka sa aking mga kamay. At ang masaklap pa, ikaw pa ang nagtulak sa akin dito. Pangulong Gong. Binibining G. Hindi kailangan ng pasasalamat, isang simpleng kilos lamang. Ngunit binibining G, sa tanging tagapagmana ng angkang G, ay gagawa nito. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Patriarch G? Masisira ang inyong pagsasama. Pagsasama. May kabit siya at nagkaanak sa labas. Naisip ba niya ako kailanman? At ngayon, pinapasa kamay niyo si G. Lindo, na agawin ang karapatan ng anak ko, pumasok sa ating pamilya, bilang legal na tagapagmana. Habang sisihan ko, ay nakalimutan dito. Ako lamang. Ang nakakaalala, siya ang tunay na panganay, ang lehitimong tagapagmana. Sobra na ang sakripisyo ko. Ngunit si G. Lindong, at ang babaeng walang kwenta, ay dinudustaan ako. At si G. Shikshang ay nang ahas humingi ng pasensya. Sige na nga. Jijibin ko si G. Lindong, wakasan natin ang lahi ng G. Ang nawala sa anak ko, walang makakamit. Kaya, ano balak ninyo, binibining G? Simple lang. Ano temperatura ng silid? 10 grado sa ilalim ng yelo. Ibaba sa 20 yelo. Patigasin natin sila sa lamig. Maging alay sila sa anak ko. Opo. Anyi, magtiis ka pa ng kaunti. Malapit nang dumating si Weizo. Jai Lindong. Ikaw ba yan? Ninig na ako, Jai Lindong. Masakit na masakit ang ulo ko. Jai Lindong. Anyi. May lagnat ka. 20 grado sa ilalim ng zero. Bakit hindi pa dumarating si Weizo? Hindi na makakapagtiis si Anyi. Anyi. Hintayin mo ako sandali.
Hindi ko inakalang itong hayop na to, mawawalan na ng paraan. German-made armored door ito. Kahit basagin nila, hindi nila to mabubuksan habang... G. Lindong, maghanda ka ng mamatay. Madam G. Huwag tayong maging kampante. Teritoryo pa rin ito ni G. Lindo. Kung gusto nating hulihin siya, sa sarili niyang tahanan. Masyado tayong umaasa. Hinala ko. Darating na ang dagdag na tauhan. Huminahon ka. Naghanda na ako para dito. Sa loob ng 5 kilometro, binasura ko ang lahat ng signal. Ito, isang sira lang na telepono na ito. Mga tauhan ni G. Lindo, hindi siya matutunton. Lahat dito sa bahay, mga gwardya, mga katulong, 3 araw na bakasyon. Kapag nahanap nila si G. Lindo, magiging bangkay na lamang siya, na nagyelo. Madam G. Magandang plano. Anyi, kapit lang, kapit. 20 degrees sa ibaba ng zero. Paano makakaligtas si Anyi? Jai Lindong. Ang lamig. Parang lumalala pa. Anyi. Anyi, konting tiis pa. Konti na lang, tuloy lang. Anyi. Anyi, konti na lang. Jai Lindong. Anyi, kaunti pa. Jai Lindong. Gusto kong uminom ng tubig. Tubig. Pero saan may tubig? Tubig. Huminahon ka, Jai Lindong. Ayos lang, huminahon ka, Jai Lindong. Huwag magmadali. Wala talaga. Hindi bale. Hindi ko akalaing ang pamilya G ay magkakaroon ng ganitong labis na romantiko. 6 na taon nakaraan, para iligtas si Anyi, muntik na siyang mawalan ng buhay, na bago ang buong supply ng dugo niya. Ngayon, sinasadya niyang magdugo. Sa palagay ko, hindi ko na kailangang makialam. Mamamatay siya sa sariling mga sugat. Tama, G. Lindong. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? G. Lindong, malapit ka ng mamatay. Ikaw ay magiging alay para sa anak ko. Natatakot ako na mabibigo ka, Mrs. G. Presidente G. Ayos ka lang ba? Bilisan mo, dalhin mo sila sa ospital. Paano ito nangyari? Hinadlangan ko lahat ng signal. Paano mo natagpuan si G. Lindong? Paumanhin, Mrs. G. Nakalimutan kong sabihin na aksidente akong nakapagdala ng neutralizer ng signal blocker. At hindi sinasadya na ipadala ang ating usapan. Kay matandang Presidente G. Ikaw, ipinagkanulo mo ako. Hindi ko kailanman balak makipag-alyansa sa'yo. Walang naging pagtataksil. Makinig ka. Sa mundong ito, si Anyi lang ang mahalaga sa akin. Sino mang sasaktan siya, ay aalisin ko. Nilinlang mo ako, papatayin kita. Mahal, paano mo nagawang saktan ng tangi kong anak? Asawa ko. Bana ko, pakinggan mo ako, sandali lang akong nanghina. Pagkatiwalaan mo pa ako ulit, bana ko. Sinubukan mong patayin ang anak ko. Naisip mo ba kahit bigyan siya ng pagkakataon? Mga gwardya, dalhin ninyo siya.
Ipatapon sa Aprika. Huwag nang pabalaykan. Asawa ko. Hindi ko na uulitin. Bana. Hindi ko na gagawin uli. Asawa ko. Bana. Anyi. Basta mabuhay ka ng maayos, ang buhay ko'y walang halaga. Ginang Jai, nagkamalay ka rin. 104 degree Q ang lagnat mo. Nag-alala si EG bago magdonor ng dugo. Pagdonor ng dugo. Hindi. Hindi ito panaginip. Ang nagbigay ng dugo sa akin ay JC Han. Nasaan si JC Han? Nasa dulo ng pasilyo. JC Han. Bakit? Bigla akong nangamba? May masamang nangyari kay si Han. Anyi, Tay, nasaan si Han? anong lakas ng loob mong magtanong? Papatayin mo siya sa ginagawa mo. Anong ibig sabihin nito? Jai Lindong. Bakit nandito ang pangalan ni Lindong? Siyempre siya nga. An, kriminal ka. 6 na taon na ang nakaraan, sinira mo siya. 10 taon na lang ang itinagal niya. Ngayon, para iligtas ka, nasobrahan siya sa pagdurugo. Wala nang 1 taon sa natitirang buhay niya. Pero, anak mo si Han. Merong ako, 2 anak. Sisihan ng Lihay Timo. At si Lindong ang anak sa labas, G. Lindong. May schizophrenia si Sihan mula pagkabata. Namatay siya 6 na taon na ang nakalipas. Para protektahan ng Angkanji, hinanap ko ang itinaboy. Nakamukha ni Sihan, si Lindong. Hindi ko inakala na makakakuha kami ng tanggang sawi sa pag-ibig. Para sa isang babae, isinugmo mo ang buhay mo. Ang mga desisyon ko ay hindi pakialam mo. Magsundo tayo. Palitan mo si Sihan. At makukuha mo ang kapangyarihan ng Angkanji para labanan ang mga gang. At protektahan si Anyi. Kasundo. Eddie. Hindi pala siya si Han. Siya ay. Siya ay. Sinabi ng doktor na si G. Lindong ay wala pang 6 na buwang natitira. Nabaliw na siya, lubusan na siyang nawala ng ulirat. Ikaw talaga ang nasa likod ng lahat. Jai Lindong. Jai Lindong. Jai Lindong. Jai Lindong. Abogado Liu. Ilipat ang lahat ng aking ari-arian. At bawat sentimo sa pangalan ng aking asawa. Jai Lindong. Anyi. 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 Jai Lindong. Nagawa mong lakarin ang 79 na hakbang papunta sa Ang huling hakbang. Ako ang gagawa ng huling hakbang. Binata, hinihiling ng dalaga na makita ka. Anong dahilan ng iyong pagpunta rito? Itay. Nais kong iligtas si Jai Lindong. Sabihin mo kung paano siya ililigtas. Kahit pinakamaliit na pag-asa, gagawin ko ang lahat. Kahit pa. Kailangan kong isakripisyo ang buhay ko. Ipapalit ang iyong buhay. Gagawin mo ba? May paraan nga.
Sa pagkakaalam ko, si Gangming ang may lunas na makapagliligtas kay Lindong. Sinabi mo ba, kailangan kong hanapin si Gongmi? Walang saysay ang paghahanap sa kanya, hindi niya ibibigay yon. Maliban na lang kung ipagpalit mo ang iyong buhay para makuha ito. Nagkita na naman tayo, Tara na. Maupo ka. Ano ang gusto mong inumin? Kape. Alam kong gusto mo talaga yan. President Gong. Hindi ako umiinom ng kape. Pumunta ako rito para humingi ng pabor. Anong pabor? Nabalitaan. May milagrosong gamot ka na makapagliligtas kay Jilin. Kung maaari, handang ibigay ang akin bilang kapalit. Noong nakaraang 6 na buwan, sasang-ayon sana ako sa alok mo. Pero ngayon, nagbago na ang mga kondisyon ko. Ano ang bagong kondisyon? Tuparin mo lang ang hiling ko sa iyo at ibibigay ko ang gamot. Hindi ko alam kung bakit. May pakiramdam ako. Gongmei. Hindi niya ako sasaktan. Ikaw, naaalala mo ba ang itsura ng iyong ina? Hindi ko na maalala. Noong 2 taong gulang ako. Pumanaw na siya. Parang ikaw pa ang mas nalulungkot kaysa sa akin. Ang tao sa larawang ito. Bakit ang pagkakahawig nila sa akin? Pakiguhit mo nga. Tara na. Iguhit mo kaming 3. Tayong Oo. Ako. At siya. Anyi. Anyi. Anyi, nasaan ka na? Kay, bakit ka na parito? Naparito ako para sabihin, sumama si Anyi kay Gangming. Ano ang sinabi mo? Naghanap si Anyi kay Gongming. Sino ang pumilit sa kanyang gawin ito? Ako ang may gawa. Sinabi kong si Gangming ay may gamot para iligtas ka. Pero, kapalit ay ang kanyang buhay. Akala ko matatakot si Anyi. Ngunit, pumayag siya ng walang duda. Alam mong mabuti, 20 taong hinabol siya ng mga bahagya ko siyang naipagtanggol. Ngunit ipinadala sa bitag nila. Kung di siya magsasakripisyo, paano siya mananatili sa'yo? Bilang kabesan ng Angkanji. Huminahon ka, nadala ko na ang mga tauhan ng Angkanji. Lindong, pamaron ka, at sunduin ang binibining G, pauwi sa amin. Gusto mong malaman kung bakit mo ito ginuhit? Magsasalaysay ako ng kwento. Sa kabisera, may matandang angkan. Sila raw ay may taglay na sumpang lahi. May kwento ako sa'yo. Sa kabisera, may isang lahing makaluma. Sabi-sabi, ang angkan na ito'y may minanang sumpa. Lahat ng isisilang na lalaki, dapuan ng kakaibang sakit, tanging dugo ng kapatid na babae ang makapagligtas sa kanya. Kaya, nanatili ang angkan hanggang ngayon. Sa loob ng 169 na taon, walang bilang na kabataang babae ang nag-alay para sa mga kapatid. Sa angkan na ito, hindi lang mga anak na babae, pati mga ina ay nasa sakripisyo. Bawat babae ay itinuturong sila'y mga babae lang na mag-aanak at kasangkapan para sa pagpapatuloy ng lahi, parang basurang kasangkapan. Walang pinagkaiba sa upuan o mga alagang hayop. Walang pagkakaiba. Paano naging ganito kalupit? Walang nagrebelde? Ang paghihimagsik. Siyempre mayroon. 25 taon na kalipas. Isang matapang na ina ay tumanggi isakripisyo ang kinabukasan ng anak. Kaya, siya ay tumakas kasama ang kanyang nasa sinapupunan. Ngunit iniwan ng anak na lalaki sa malamig na angkan. Tapos, ano ang nangyari sa mag-ina? Pagkatapos,
Presidente Gong. Dumating si Jay Lindong kasama ng maraming ayon sa kanya. Hinihingi niya ang pagbabalik ng asawa niya. Ako na ang lalabas para tingnan. Hindi ka aalis. Wala nang mas importante kaysa tapusin ang ating trio portrait. Magpinta ka rito ng mahinahon. Ang usapin kay G. Lindong. Ako ang bahala. Alagaan mong mabuti. Si Mrs. G. Naiintindihan ko. Sandali. Mahina ang kalusugan ni Jay Lindong. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang saktan. Siya lang ba ang iniintindi mo? Paano naman ako? Paano kung ako naman ang mamatay? Mag-focus ka sa pagpipinta. Pagkatapos nito, pahihintulutan kitang umalis. Presidente G. Maayos na ang paggaling mo. Ang bilis mong dumating. Nasaan si Anyi? Palayain mo siya. Imposible. Presidente G. Alam kong naiintindihan mo. Matagal ko nang hinintay si Anyi. Nang ilang panahon. Sabihin mo, paano ko siya palalayasin ng basta-basta? Gongming. Nais mo bang makalaban ang pamilyang J? Huwag magpakadrama, Presidente G. Inimbitahan ko lang siyang tumulong. Saka, panggong siya, ang pananatili sa bahay. Ang tanging lugar na para sa kanya. G. Lindong. Uulitin ko, teritoryo ng mga gong ito. Itutok niyo sa akin ng armas. Teritoryo ng mga Gong? Ang lugar na ito ay mabahong Leishan na pinakakain ng dugo. Pakawalan si Anyi o pagbabayaran. Niyo ang mga Gong. Isang anak sa labas. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapatid ko, babae ay hindi aalis. Jay Lindong. Presidente Gong. Nakumpleto ko na ang painti. Nangako ka na hindi sasaktan si Jay Lindong. Hindi mo ba naiintindihan? Sinong nakatutok ng baril? Tapos na ang painting ngayon. Presidente Gong. Huwag mong sirain ang pangako mo. Tama na yan. Tigil na ang pagtutok. Ganito ko ito iginuhit. Dahil, Perpektong pagkakaguhit mo. Ito mismo ang gusto ko. Ibigay mo sa akin. Ang hinahanap mo ay narito mismo. Kunin mo. salamat, Presidente Gong. Ina. Tapos na ang misyon ko. Ate. Mas masaya siya kaysa sa atin. Gongming. Ang hiling niya ay magpinta ka lang. Wala nang iba. At binigyan talaga niya ako ng gamot. Pero, ano ba ang relasyon namin? Unay pinapatay niya ako, ngayon naman tinutulungan. Ang katotohanan ay nasa sulat na ito. Mahal na kapatid. Ako ang iyong kapatid. Gangming. Sa ngayon, marami kang tanong sa isip mo. Sa liham na ito, ipapaliwanag ko ang lahat. 25 taon na ang nakalipas. Ang ating ina ay tumakas mula sa Gong clan kasama ka. Kinamuhian ko siya, pati ikaw ay kinamuhian ko.
Bakit ikaw ang tinanggap ng pagmamahal niya, habang ako ay kanyang pinabayaan? Kaya naman, hindi ako tumigil sa pagpapadala ng mga humahabol sa'yo. Ngunit hindi ko inakala na isa sa panganib ni Jilindong ang buhay para sa'yo. Nagtataka ako, mayroon kayang taong handang magmahal ng ganun kalalim? Kaya, lumapit ako sa'yo. At aking nalaman na tunay niyang minamahal ang buhay mo. Pinoprotektahan ka para sa'yo. Nagpakasya siyang magsakripisyo. Sa sandaling iyon, ako ay nahagip. Anyi. Ang ating ina ay hindi minahal. At ako rin. Kaya naman, nais kong maranasan mong mahalin. Mabuhay. Nang masaya. Bakit nangyari ito? Huwag kang malungkot. Ginawa ito ni Gongming para maging masaya ka mula ngayon. Huwag mo siyang bigyan. Salamat. Kuya, Walang anuman. Kapatid. ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba ang painting? Gusto ko ito. Siya ang babaeng inisponsoran mo. Sulatan kanya ng pasasalamat. Ang Lily of the Valley Foundation mo, nakatulong sa 3,000 na babae makabalik sa eskwela. Napakaganda naman. Noong mga panahong iyon, ginamit ko ang nalalabi sa yaman ng pamilya para itatag ang foundation na ito. Gusto kong tulungan ang mas maraming babae na magkaroon ng sariling buhay. Parang, nangyari na rin sa wakas. Kung ganon, pwede mo bang bigyan ako ng isang hiling? Anong hiling? Hindi pa ako nakaimbita sa'yo ng maayos. Ngayon, gusto kong ituwid ang pagkakamaling iyon. Anyi. Ikaw lang ang minamahal ko sa mundong ito. Nais kong ibuhos ang buong buhay ko sa'yo. Mahal kita. Pakakasal ka ba sakin? Gusto ko. Jai Lindong, pinaniwala mo ako na sa mundong ito, may mga Diyos na tunay. Kahit saan man ako, siya ay lagi susugod para iligtas